buntag once again. Unya karon sa atong panimbahon sa kabuntagon mga kaigsunan, nagpadayon ta sa pagtuon sa disobedience. Ika-20 natong pagtuon sa disobedience. I would like you to open your Bible to 2 Chronicles chapter 24. Atong basahon 20 to 22. Hangyoon ta mo sa pagbarog. Dungano na to sa pagbasa 20 to 22. Nainindot kayo ng mga prinsipyo atong katuonon diri. Nana mo? Okay, 20 to 22. Together, go. And the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada, the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Because ye have forsaken the Lord. He hath also forsaken you. And they conspired against him, and stoned him with stones at the commandments of the king in the court of the house of the Lord. Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son, and when he died, he said, The Lord look upon it and require it. Kaluoy aning haria mga kaigsuonan. Kung ato ning tukion ning kinabuhi ni King Joash, kung nganong nahari gyud ni siya, kinsa may nakaingon nga nahari ni siya mga igsoon, kinsay nagprotect sa iyahang kinabuhi, o kinsay nag-install niya diha sa kingdom, o niya giunsa niya pagbugti ang kaayo nga gibuhat sa papa mga kaigsuonan ni sa nga prophet Zechariah. No? Perting luuya ani ni King Joash mga igsoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful morning that you have given to us. I pray that you will bless us with wisdom. Allow us, O God, to understand your message. Help us to learn principles that we could apply in our lives, O God. I pray that you will empower me once again. I pray that you will lend me your boldness, your wisdom, and please help us, Lord, nga malig-on mi sa discipleship. Tuguti, Lord, nga agmo gyud makita ang mga katuyuan nimo nganong naay simbahan, o nganong naami kami ang nahimong part karon sa imong body. And please help us, dear Lord, to honor you and to worship you sa imuhang tigumanan. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Peril of Rejecting God's Prophets. The Peril of Rejecting God's Prophet. Pertig yung sakita sa part, mga kaigsunan, sa prophet ani ni King Joash. Kay si King Joash, giatiman yun ni siya, giatiman ni mga kaigsunan. So ato ning tukion, tulo ka butang ani atong isgutan mga igsoon, masabta ni nato ug unsa ka delikado ang pag-reject sa prophet. Karon ang naa naman gihatag sa Ginoo sa kasimbahanan, mga pastor. So ang pastor, the most rejected person. The most rejected. Dili the most requested. Kung dili the most rejected. Kung naamang gani nagpabilin, pero sa ilang unahuna, mga kaigsunan, si kinsara man ka. Ikaw na ba? Less ang respect sa mga katawhan sa Ginoo karon towards the man of God. So, unsa ka delikado kung maunay sit up sa imo kasing-kasing? Kay sultian ta mo, walay kalainan sa mga prophets before o sa mga pastor today. Walay kalainan. Gitawag ra gyapon na og man of God. Ang mga prophets before, man of God. Gipili sa Ginoo nga mo handle sa iyang mga katawhan. Pinili sa Ginoo, meaning the man of God. Karon, I will give you pastors. Klaro mo kay nag-ingon sa Ginoo. To feed you with knowledge and understanding. Unya, bugat kayong responsibilidad sa pastor. Nga nanginahanglan og suporta sa mga membro. Ang pinakadako nga suporta mahatag ninyo sa pastor is your prayers. Secondary na lang na kanang monetary support mga kaigsunan.
But the very important support that you can give is your prayers. Support the man of God with your prayers. It's hard to pray if you hate the man. It's hard. So kung nag-pray ka para ng tawhana, naasay love, nga nagpabilin diya. So mo na nindot kaayo nga relationship nga magpabilin sa simbahan. Love one another. Kay kung pride na, love one another naman. No, nagyapoy love pero naay one eye love. Love one eye. So na one eye love naman. So love one eye na. Okay? So tulo ka butang. Number 1, the counsel of the wicked. Mo ni kuyaw. So kano sa man mo kwan ka, maminaw ka sa counsel of the wicked. Because kung dili ka mag-careful mga kaigsunan, maybe ang gisigi ni mo paminaw karon is the wicked one. Nga nagsigig maymay nimo, nagsigig tambag nimo, nagsigig kintahay og kanang tudlo nimo, pero wicked na di ito. So ato ning hibawon. Disobedience often begins when godly counsel is forsaken and worldly voices are entertained. So asa man ta makakuha og godly counsel? Number 1 gyud sure sa pastor mga igsoon. So when the pastor counsels you, then somebody else naghatag kintahay og counsel nimo in contradict to the counsel of the man of God. Imong gituman siya. Mao to siya wicked. Mga igsoon. Miyo mo yun ka nga, di man to wicked iya pastor, kay nindot man to. O nindot kay pabor nimo. It doesn't mean pabor nimo righteous. Nakasabot ha? Mostly mga kaigsunan, kung unsa ning righteous, it is against us. Against our will. Kay kung sakto pa ni atong will daan, wala ta lang inanglag pastor, wala ta lang inanglag Bible, wala ta lang inanglan og kanang balang espiritu, nga naman, sakto naman ta. Pero dako man tang sayop. Kadako na tong sayop. Full short good sa glory sa Ginoo. Dili capable mo adtog langit by ourselves. Diha nagpailala na mga kaigsunan, unsa ta kadakong masinay palon. We are sinners. And praise the Lord, naluwas ta, so naahinahimo na tang sinners saved by grace. Pero nanginahanglan ta musunod. Nanginahanglan tang mga lagad. Nanginahanglan tang mupili wisely kung asa nato ibutang atong kinabuhi. Well, ang Bible nagtudlo man na. Dapat ang atong kinabuhi ngadto lamang kung kinsa tong nagluwas nato. So kinsa may nagluwas nato? Kinsa may nagsakripisyo sa iyang kinabuhi para luwason ta? Si Kristo mga kaigsunan. So si Kristo, kung imo nagsundon, naghimo siyang structure. Mo nang gitawag og church, the body of Christ. Gibutangan niya man nga iyang gipili, gitawag nag man of God, iya sa Dios, o niya gipabantayan ang mga linuwas sa Ginoo. Simple na magkaing structure nga gibuhat sa Ginoo karong panahon na. Nakasabot ha? So, sayo na lang yun unta, usaray pangutanan na nato, di na ta maglibog. Kung naa naman mga dikon, ang simbahan, mga igsoon, dili man na sila contradict sa pastor. So, kung naa magani mag-contradict, di na dikon, demon. Nakasabot ha? Kaya ang dikon is to support the man of God para mugaan ang trabaho sa man of God. Sila'y mo trabaho atong kanang mga buluhaton diha sa ministry, kanang sa table work, ingon ana. Para ang pastor magpabilin sa pulong. Nakasabot ta? So, sa dihang gamay pa ang simbahan, magsugod yun na, inig-start gani sa church, ang song leader pastor, ang musician pastor, ang mo kanang special number pastor, iya tanan. Unya sayop na. Sayop ba na? Unya, gamay pag-offering, mutrabaho ang pastor para mabuhi. Sayop na. Kadaghan ako na ilhan, mga kaigsunan, nga niagig yun ingon na. So, dili na sayop. Ang sayop, kung imong biyaan, kung asa ka gibutang sa Ginoo. Kung wala nimo gituman, kung unsay gisugo sa Ginoo. In 2 Chronicles chapter 24,
1 and 2. Sugdan na to diri mga kaigsunan kung ila-ilahon na to ni, kung diin man ni gagikan ni si King Joash. 1 and 2. Ingon sa Bible. Joash was 7 years old when he began to reign. Bata ano? And he reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name also was Zibiah of Beersheba. Verse 2. And Joash did that which was right in the sight of the Lord all the days of who? Jehoiada the priest. Kay kani si Jehoiada, mao ni siya ang nagsagop ni Joash sa dihang gipapatay mga kaigsunan aning mama aning wicked nga queen. No, ang ngalan niya mga kaigsunan para di ta masayop ato ni pangitaon ng iyang ngalan sa verse 7 Atalaya. Kani nga wicked mga kaigsunan, gipapatay niya ang mga bata, ang tanan nga mga lalaki nga kaliwatan ni David. So iyang gitaguan si Joash for 6 years. Iyang girescue. Pag-abot na sa ikapito ka tuig, didto na iyan ang gi-establish ang pagkahari ni Joash. No, siya mismo ang nangitag paagi nga mapuo niya si Atalaya ug ang katong mga wicked people nga maoy nahimong hinungdan nganong gipapatay ang mga kaliwata ni David. Ug tinuod man naglampos mga igsoon. Nahari na si Joash, unya pasalamat ta kay si Joash nagsunod sa Ginoo samtang buhi pa si Jehoiada. Pero pag-abot sa panahon nga namatay na mga kaigsuonan, verse 17 to 18, tanawag unsay na hitabo. 17. Now after the death of Jehoiada, came the princess, kanig yung mga babay, mga kaigsuonan, nga gadag, tigaw, kinabuhi, princess of Judah, and maid obeisance to the king. Nagpa-cute-cute. Then the king hearkened unto them. Murag yun na iya sayop, naminaw ato mga wicked ladies, princess. Verse 18, diara day resulta. And they left the house of the Lord God of their fathers. Ni backslide na yun. Nakidhatan lang og chicks. Nakalimot na sa commitment. Gibiyaan nila ang balay sa Dios ug ang ilang ginikanan and serve groves and idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for this their trespass. Ang kapait lang sa mga Kristohanon karon, dili sila kabantay sa hampak sa Ginoo. Mura lang ilang gikuan nga normal man ni magkalisod man gyud ta. Normal man ni masakit man gyud ta. Normal man ni na mag-ingon ana. Pero mga kaigsunan, dili na siya normal kung imog yung seryosohon og sabot. Nga na ay bunal nga ihatag sa Ginoo nimo, and that kind of life di gyud na makapalipay nimo. Hardships should be there. Joy should not be there. Lahi gyud sa kung saon nimo di gyud ka matagbaw. Bisan pa makakupot ka daghang kwarta, it's not enough. Pero sultian ta ka, if you are in the will of God, bisan pa gamay ra imong kwarta, malipayon mo. Satisfied mo. Makakita ang imong anak nga malipayon ang ginikanan. Makakita ang mga ginikanan nga kanang malipayon ang ilang mga anak diha sa pamilya. Pero pag wala gani ang Ginoo mga kaigsunan, kwarta pa'y makaingon nga magkaguliyang. Kwarta mo'y mahimong barometro sa pamilya kung kinsay leader. Pero kung ang Ginoo ang nagpatunga, kung kinsa ang authority, maugyo'y leader. Nagikan sa ginikanan, ngadto sa kamaguwangan, ngadto padung nas kamanghuran. Di yun na maguba. Bisan pag ang pinakakwartahan si kamanghuran, musabmitar gyud si kamanghuran sa authorities nga pertindaghana. Gikan siya mga maguwang ngadto sa iyang ginikanan. Di gyud siya magbuot-buot. Iya gyud ang isurrender. Na ako'y kwarta diri mga kuya, na ako'y kwarta diri mama ug papa. Unsaon man ni nato? That is submission.
Pero mga kaigsunan, kung wala ang Ginoo, nganong magbuot man mo ako man eh. Di ba? Nya wala respeto sa mga maguwang, labi lang maguwang may trabaho. Ino na, kuya, ay, saba-saba diha. Manoy, unsay tawag ni mo na? Unsay gani, nga na imo tawag. O, goryo, ay, sige, kuhan diha, kay wakay nahot. Di ba? Ako mo'y nagbuhi, ani pamilyaha, ako'y magbuot, tempa-tempa. Dili kwarta ang power. God is still the power of the family. And God created a structure that needs to be respected. Mga igsoon, maunay gikalimtan ni Joas. Gikalimtan niya ang Ginoo, gibiyaan niya ang templo, gibiyaan niya ang house of God. Nikuyog siya dito sa mga princess, mga igsoon, nga nagkuan sa iya, nagtintal-tintal sa iya, mga kaigsunan, o nikuyog siya nag-worship sa mga idols. So, because of the counsel of the wicked, ayaw jud mong paminaw. Ayaw jud. Nga naman, listening to flattering but ungodly advice leads to compromise and corruption. Magubag yun yung kinabuhi. Daghan kay mga tao, unsa man siya mga flattering but ungodly, labanan ka. Sakay-sakayan ka, pero ungodly. O di ba? Mura bag uyon-uyonan ka ba? Kung unsay gusto nimo, sakyan ka para ganahan ka, mga igsoon. Pero ang iya ning kasing-kasing ungodly. O makakita ba tag mga iyon ani klase mga tao? O naa man ni sa una, naa ni karon. Mo ni mag-careful ta. Mas mo kwan pa ka, mas dapat maminaw ka atong mga tao nga naay kaisog mo badlong sa imong mga sayop. Nga dili mahadlok mga kaigsunan nga talikdan nimo kay wala siya nagsalig nimo, nagsalig siya sa Ginoo nga maoy ulo sa kamatuoran. Mao na siya nindot daghantag mga friends nga mamadlong nato. Nya di na taganahan nila. Amiguha mo man ni. Di man ni mo laban ako. Tempa, kung ikaw, ang imong consideration sa friendship, nilabanan ka, bisag sayop ka, you are wrong. Kay ang true friend, mga igsoon, badlungon ka kung makasala ka. Muna tinuod nga friend. We can find that sa atong family. Mga bitaw na di ka ganahan sa imong pamilya, kaya sige, pamadlong eh. Tempa, nakasabot ha? Ang atong parents, dapat mo na atong best friend. Kaya mo man ay number one sig pamadlong. Pero kung siya naitabo sa mga anak ug ngadto sa ilang ginikanan, nahimo man nilang enemy ilang ginikanan kay magsige daw pamadlong. Tempa. Asa makakita anak mga kaigsunan nga muhunong dayon kanang magsigig pamadlong, nga long man jud na siya. Magdepende man na ang iyang pagbadlong nimo sa imong badness. So kung gusto ka mga mahunong ang badlong, pagbad short. Para mumubuo na ng iyang pagbadlong nimo. Pero sikag pabadlong, di mo taas ang iyang sigig badlong nimo. Ikaw may nag-endorso, mga igsoon, anang patason. Oh, hunong nagpabadlong. Cut it short. Di ba? Unsa man na, pastor? Ayaw na sigig pakasala. Ari na sa sakto, move on. Move on para wa na ilong. Move on na sa kinabuhi. Ayaw na sigig sunod-sunod ang mga sayop. Kay sultian ta mo mga kaigsunan, there are things that we cannot regain it back. We cannot regain it. No? Regain it, niya napay back. There are things that we cannot collect it again. Unsa man na siya? Time. Time. Di na gyud na nimo mapunpon og balik. And your face tells that you lose a lot of time. Di ba? Kanang mag-ihap ka, 1, 2, 3, 4. Kahon! Oh, tanawa imong naong, daghan na kay badlis.
Tanawan ninyong naong, daghan na kay badlis. Nasa agtang, nasa aping, nasa liog, nasa bisig asa na lang. Na? Taas-taas ng panahon nga atong nabiyaan. Di nato na mabalik. Sultihan ta mo, kung naakas kabubuton sa Ginoo, bisag ka ng kunot sa imong naong, muad na sa beauty because it represents wisdom. Dili lang kaya ka ng uban. Di ba? Uban sa na siya sa mahimong wisdom. Pero ka nagkunot sa naong, mo na ilanan nga grabihan nag-experience ni mo, no? No. Kabantay mo mga igsoon, the more problem you encounter in life, the more strong you will be. Kanang na-encounter ni mo, mga wa ni mo dagani. Ngayon mong giatubang yun, o nasulbad, mga igsoon, sa grasya sa Ginoo. Nahimo na siyang experience. O makakunot man nag-agtang. Makapa-absent man nas buhok. Makapaupaw man na. O mo na, patambag kayo mo, tanaw ninyo mga igsoon. Pero dili masad tanang upaw na i-wisdom bod. Na may kuan, na may genital guna. Kaliwat ba? Genetics. No? Naay kuan na naay ka ng kaliwatan yun nila, mga upaw. Oh. Imo sa nang i-trace ni mo. Kaya na may mga tao na upaw tungod sa problema ka na, grabe na. Taas kay nag-experience. No? Pero delikado gyud maminaw ta mga kaigsunan ani mga flattering people. Di gyud ka kausad ana gadto sa imong victory. Kay ngano man og sa ligid pa wa na kay hangin maplat ka. Because they are the one that will make you flat. Because they are the flattering people. Klaro na. bisag din na maong mga mininga, mga igsoon, pero paminawa lang, di ba sakto na. Muna mo pa-flat ni mo, excited kay ka. Unya, tungod sa iyang pagka-flattering, gikuan-kuan ka, paganahan ka, pero dito sa iyang gusto. Bulatik ba? Muna, delikado kayo. Listen to God. Listen to the people of God nga gi-assign diha nimo. Muna, importante na kay discipler mga igsoon nga maampuon sa Ginoo. Ikaduha, the consequence of rebellion. Sa masugotag sa dili, naagyo ni siya'y consequence. So, persistent disobedience hardens the heart against God's warning. Na mga warnings, ang Ginoo, mga kaigsunan, di na ka maminaw. Gahi na imo kasing-kasing. Yamira na nimo. Nga naman, because you are so persistent in disobeying God. Diha ka mapugsanon sa imong kaugalingon. Puro bag ka nang tuyuon ganimo og disobey ba? Di ba na may mga tao nga kanang hagiton jud ka. Kanang disobedience, di na nato pwede duwa-duwaan mga igsoon. Kay kung kana mo'y atong sudlan sa kinabuhi nato mga igsoon, na ay mahitabo, maharden ang atong kasing-kasing. Nga sa dihang mo hatag na ang Ginoo warning, dili na ka makuyawan, hangtod nga mo abot ka sa sungko na kadidto nga ma-experience sa gyud nimo ang bunal sa Ginoo, diha pa ka makaingon agoy. Kapait ba di ay? Pero sa dihang warning pa, di na ka maminaw. Storya na. Dili na storya mga igsoon. If it is written, it will happen. Why nasulat sa Bible nga dili mahitabo? In 2 Chronicles 24:19-22. 19-22. Tanawa ko sa initabo ani niya. Ingon sa verse 19, yet he sent prophets to them to bring them again unto the Lord. And they testified against them, but they would not give ear. Unsay reason nga nung gitagaan kag pastor karon para mahitakdo ang imong kinabuhi sa Ginoo. Pero naana nimo kung maminaw ka o dili. Well, si Joash mga igsoon wa man naminaw. Gipadadna na siya prophet kay nagpalayo siya mga igsoon ni sunod siya dito sa mga princess yun na nag-worship na siya idol, siya mismo naghimo na siya og kanang mga images
Unya, nangalagad na siya dito, ang Ginoo concern. Gipadatan siya prophet in the name of Zechariah. Verse 20, And the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada, the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Because ye have forsaken the Lord, He hath also forsaken you. Tanawag unsa naga-damage na buhat ni Joas, mga igsoon. Ang mga katawhan na dito mismo, nadamay na sa iyahang pagka-idolatros. Mo'y gibadlong ni Zechariah ang mga katawhan na unsa naman mo, di yun mo prosper ani. O tanawa ang mga Kristohanon today, sayon ba mag-prosper sa kinabuhi? Ha? Tagaantag sayon sa Ginoo, naalagi sa kalag lagi. Biyaan ng kalag, mangitag kwarta. Mananindot kayo ang strategy. Naadiha sa kalag ang atong panginabuhi. Ang atong panginabuhi naa sa kalag. Giusa. Wa gihapon kay nagita gihapon lain. Wala lagi tay pag-asa, mga kaigsunan, kung magpalayo ta sa kalag, nga dili ta makatudlo sa pulong sa Ginoo, labi na sa kaluwasan, ug ngadto na sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nganuman, kay diha ta gimanduan, gitawag na Great Commission. Are you listening? It is now our mission as a believers. Pero, nagpalayo ta, gipadad-an ta, naay magwali sa imo, naay mensahe gipadala sa imo ha. Pero kung choose ka nga di ka maminaw, apareha ka ani o. Ani tabo? Wala nila paminawa. Apan ang ilang gibuhat Ginoon nasa verse 21, and they conspired against him. Against who? Against Zechariah. And stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of the Lord. Kisa nagsugo? Si Joas. Nakalimot si Joas kung kinsa ang nagsapupo niya sa diyag bata pa siya. Bisag diha na lang, mga kaigsunan, nga mohatag ka og nindot nga pagtagad og pagpangga sa anak sa tao nga nagatiman nimo. Bisag ka na lang gratefulness. Pangaigsoon. Na story akong naagian. Usa ka negosyante kanang automobile nga negosyo. Unya, usa ka adlaw niadto siya sa iyang shop, iyang gignan ang mga tao niya, gipundok niya, meeting, guol kay iyang naw. So concerned kayo ang mga trabante. Ningon na siya, mga ikong pasensya ninyong tanan. Manira na ang kumpanya. Kaya nalugi na ta. Di na ko kahatag sa katapusan ninyong sweldo. Wa na sila, guol ka ilang naon. Nag-worry na sila. Nga nagpakita sila kaluoy ba sa tag-iya. Kay luoy kay naon. Ningon na siya, pagpili na lang mong unsa nga mga equipment inyong pwedeng birahon. Kana nalay bayad nako sa inyo ha. Sa inyong pagtrabaho diri. Pag ingon mga igsoon nga pili, nag-ilog sila. Wa na. Manira na ni. Ilog sila. Pero doon ay usa ka tao, gawa gyud siya ni apil. Nagtanaw ra siya dito. Ya sige sa badlong, ayaw mo ana, oy, ayaw mo ana. Di mo maluoy ni sir. Pero hala, ilog siya nga, waka na kadungog. Nga, manira na ni. Nya, asa man ta? Mas may na at least natin makuha. Wag yun na, pasagdan na niya, nang nagan na tanan. Siya nila yung nabilin. Kuha siya, silhig, yung gipang-ayos dito, yung gipang-arrange niya balik ang mga nangahabilin ng mga tools. Ni Dol din ang katong iyang amo, niyo na yun niya, nga nung wapang ka nanguha o nilakaw. Iyang giingnan, nakalimot ka sir, nga sa dihang ako nanginahanglan kaayo, kaya ang akong ginikanan na ospital. Dako kayo gastuhon. Pahilom ka nga nagbutang og kwarta sa akong locker. Wa ko nimo pasagdi.
Ug karon ikaw na ang nagkalisod nganong biyaan ta ka. Ningon dayon ang katong iyang amo. Siya nga sa tinuod lang wa man ta na bankrupt. Di ta man nila. Nakapag bag-ong partner, mak-expand ta. Ang iya rang gipangayo nako, tagai kog honest person nga mo manage sa kompanya. Pwede ba ikaw ang mo manage? Gratitude ug loyalty pays. Daghan kayong mga kamimbruhan karon sa simbahan, mga igsoon, wala kailag kaluwasan, nawitnisan, natudluan sa mga pastor. Unya, right after nga naan na sila knowledge, they go against the man of God who taught them the Word of God. Amen. Nakalimot sila. Kinsa ang nagpulaw og ampo, kinsa ang nagpulaw og luto og mensahe para tudluan, nakakaton lang na nanggawas ng sungay, naapay tunok diri sa luyo, mga kaigsuonan, bisag asa gunitan sakit na. Asa ang gratitude, asa ang loyalty. Ningon to iyang amo, pasag dito sila, nga nakadala og mga tools kay ilisan na masad ni nato tanan. Bag-uhan man ni nato. Mga igsoon, ang panalangin naa sa mga grateful. Giunsa ka pagluwas sa Ginoo, be grateful. Giunsa ka pag-atiman sa dihang wa pa kay kalibutan sa pulong sa Ginoo, be grateful. Giunsa ka pag-guide, be grateful and be loyal, mga kaigsuonan. Importante kayo na. Mao na ka, kung dili na nimo proteksyonan, adto jud ka padung sa rebellion. Ug sa dihang mahimo na kang rebelde, lisod na kayo kayang imong kasing-kasing mugahi naman, dili nakakadungog og kapaminaw sa mga nindot nga mga sugyot sa nagtudlo nimo. Even the Word of God, mga igsoon, rejected na siya. So mo ni tabo, mga kaigsuonan, sama din nagtabo nini, nag-conspired siya o siya mismo mo'y nagmando nga batuan na ninyo. O tanawa, verse 22. Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son. And when he died, he said, tanawa, unsay giingon ni Zechariah, the Lord look upon it and require it. Wala pa ko kakitag tao nga nagpasipa sa tao sa Ginoo nga gipalabay sa Dios nga free. Wala pa ko kakita, mga kaigsuonan. Favored by God, bata pa lang, gipaatiman na siya sa prophet, giproteksyonan na sa prophet. Kinsa man tong kabubuton? Kang Jehoiada? Sa Ginoo. Para ma-retain ang linya sa mga hari sa kaliwatan ni David, mga igsoon. It is God's will. Pero ang problema, ang ungratefulness maka-destroy. Nakalimot man siya sa kindness. Muna kamo, naagani mga tao nga kind sa inyo ha, do not be wicked to them. Inyong pangutanon, inyong kagalingon, unsa man nga dautan nga gibuhat niya nako? Nganong dautan man akong hunahuna niya? Badlunga inyong kaugalingon. Kanig yung relasyon sa pastor ug membro. Unsa gud tayo daog-daog gibuhat sa pastor sa imong giwalihan karaman? Unya wa man ta nagwali diri dabok og Gonzalo? Di ba? Nabasa man na nato sa Bible og lesson atong gihatag, mga kaigsuonan. Prinsipyo from the Word of God. So man importante kayo na ay consequence ang rebellion, likayi. Likayi gyud na siya. Rejecting divine correction invites judgment and removes the shield of God's protection. Gipramisan man ta sa Ginoo nga proteksyonan ta. But the moment mo step in ta, mga kaigsuonan, didto sa kaning rebellion, kita na naghukas, kita na nagtangtang sa divine protection, sa shield nga gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3,
The collapse of the disobedient. Dili gyud mulungtad og dugay mga kaigsuonan, malupog ganing mga disobedient people. Maybe not now, but it will surely come. Mabot gyud na siya. Disobedience weakens spiritual strength and leads to downfall. As always. Maluya jud ka. Sa musugod kay sa dili, once you live a life nga disobedient ka nga tao, tuyoon gyud ba? Nagsugod biya, acceptable kung bata pa ba, gikan sa infant, padung na dito sa childhood, ikaw na, tanawa rin ko, magagahig ko. No? Si Luis, ino ni mo, no. Paspasan noon, maglumba noon mo. Unya, inigkaw man, maapsan man ni mo siya. Mana ni siya, nita na paglain. Iyang hilabtan. Sa kung saan na iyang, makaibaw siya nga, no na siya, no, magsigil siya, lingi, o sa lingi, namin nagtanaw niya, iyan, hilabtan na yun niya. Kagabi ipiting kuyawan ako, kay ang outlet, wala na paong ni Timtimba, ang iyahang outlet. Unya, ang mga saksakanan ba, kanang lingin ba? Nga masud ang tudlo. Ako'y nakaon man yan, magay ang iyang gisigig pislit, ang katong switch. Pero giika-pick up na niya, ang lungag, di ko, agoy, ang nakausara yun matuslok, mga igsoon. Pirti ka kuryoso. Nga makita kayo sa vlog, mangita o ka nagsaksakanan. Muna, tagalan na mo ka ng extension wire ba, nga wag ituslok ba? Dito siya magtuslok-tuslok. Unsa man ning bataan ni, unsa ni mag-electrician ni, o mag-musician ni, kay kung makadungog og music, wara-wara man sad. Mag-unsa man ning bataa, wa pag yun. No? Giyahanan ning mga bata, oy. Naagi consequence, mga igsoon. Mo-collapse jug ka, moabot ang panahon. And once may tabo na siya, you cannot stop it. Di yun na nimo mapugnan. So muna mga disobedience, mo weaken sa spiritual strength na to. Kaning spiritual strength is very important. Kung disobedient manggod ka, mga igsoon, malwala, hinay-hinay, imong gugmas pagbasa. And our spiritual strength, naggikan sa pulong sa Ginoo. Muna, ang gihangyo sa Ginoo nato, renew your spirit every day. By reading the Word of God, by absorbing, mga igsoon, God's Word and doing it, ma-authenticate ang strength. Muna nakanindot. Pero naagi problema, tanawag unsay nitabo, mga kaigsuonan, naunsa pagka-collapse si King Joash, verse 23 to 25. Ingon's Bible, mga igsoon, 23. And it came to pass at the end of the year that the host of Syria came up against him, and they came to Judah and Jerusalem and destroyed all the princes of the people from among the people. Giuna pagpuo katong niadto ni Joash, mga igsoon, and sent all the spoil of them unto the king of Damascus. 24. For the army of the Syrians came with a small company. Tanawa, gamay ra ang niadto kang Joash. Company of man, small company of men. And the Lord delivered a very great host into their hand, because they had forsaken the Lord God, their fathers. So they executed judgment against Joash. Bisag unsa pa kagdako o kangilingig ang imuhang mga katawhan, padanda na kagamay sa Ginoo, you cannot win against them. Unsa may message diha? Bisag unsa pa'y kinaadman, bisag unsa pa kakangilingig sa kalibutan, kung Ginoo na imong kontra, kinsa ka? What can you do? Ha? Pildihon ka lang janitor. Di ba? Pildihon ka lang og mga yano nga tao. At bangan na ka sa Ginoo anang nagham kay mga tao ron na they believe in education. It's power. Pero sultian ta mo, mga igsoon, sa nakita nako ang mga billionaire sa kalibutan, wa may edukasyon.
So it is not through education. Ang kasagaran na ko nakita hinoon katong mga valedictorian, salutatorian, ang ilang kinabuhi gasigig salot atong wa ka graduate. Ang ilang kinabuhi nangabali mga kaigsunan, tuara sila didto nang ginabuhi ilawom sa pagmando sa mga wa ka graduate. Do you agree? Tinuod biya ni nga story mga kaigsunan. Si Bill Gates, nakakita siya sa iyahang classmate nga nakagraduate. Siya wa ka-graduate. Hambugiro kayo siya, katong nakagraduate. Ingon na siya, nagtrabaho na ko ron sa dako kayo nga kumpanya. Nana ko sa Microsoft ron. Unya ang iyang giingnan ng iyang classmate nga wa kahuman, mo'y tag-iya. Mo'y tag-iya. Dili garantisado. Sultihan mo, ang pinaka-secure mga kaigsunan, ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan. Bahala nagwa kay edukasyon, basta bright ka diri. Bahala nagwa kay supporters, basta naa ka, suod ka sa Ginoo. He is enough. More than enough. Pero siguroon lang nimo mga kaigsunan, nga dili ka on and off. Si Joas, perti kanindot sa iyang kinabuhi, gibless siya sa Ginoo, pero pagkapatay na sa nag-atiman niya nga tao sa Ginoo, nahunong man sad. O basig ingon ana pud klase nga tao, pagkatao ka ba? Sa dihang nalayo na ka sa pastor, wa na imong kinabuhi, lahi na pud. Mo na daghang mga Kristohanon mga igsoon, pag nasa simbahan buutan, pag layo na, backslider di ito. Inig simba buutan na sad. Inig ka Lunes hangtod Sabado, backslider na pod. Pasabot wala gyud nagunahuna ba nga naa di ay Great Commission. Naa di ay obligasyon sa pagkakristohanon. In verse number 25, tanawa usay nahitabo. And when they were departed from him, for they left him in great diseases. Luya no? Tanawa kinsa nagpatay niya mga igsoon. His own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died. Namatay na si King Joash. Tanawag unsa nga honor gihatag nila sila, namatay na. And they buried him in the city of David, arang-arang. But they buried him not in the sepulchres of the kings. May pas Marcos kay palubong pa ni Duterte sa libingan ng mga bayani. Ug unsay gibuhat mga kaigsuonan kang Duterte pagkahuman. Mamao gyud no, naagyan balik-balik gyud na. Balik-balik ka na, makalimot ka sa kindness ba? Dili oh. Nibalik ra gyud kang Joash mga igsoon, nakalimot siya sa kindness. Then ang katong mga tao nga under niya, iyang kaugalingong mga katawhan, mo'y wala naghatag niya og royal burial. Nga mao man unta na pinakanindot gyud kay mahilera kadidto mga kaigsunan sa libingan ng mga hari. Kanindot ana, kanagay mga artista sa Hollywood, malipay na sila ilang ngalan mga igsoon, masuwat dito sa star. Di ba? Kundi masuwat imo nga diha, adi pa ka ilado. Diba? Pwede ka magbutang imo diha. Pero naam ko na yung proseso. Ug sa kuwan pa, mura man Guinness Book of Record. Nga, kinahanglan na siya og proseso. Umawasad ni mga igsoon. Kaning mga hari, nagyan ni sila lubngalan nga ilaha. Pero sila mismo didesider. Ayaw na ilubong dito sa lubnganan sa mga hari. Downgrading mga igsoon. So ano, naitabo man na? Because iyang gikalimtan ang Ginoo. Iyang gikalimtan ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Even a small opposition can overthrow a people who have abandoned God's favor. Usa kadlaw gitagaan tag pabor sa Ginoo mga kaigsuonan, pero kalimtan nato ang pabor sa Ginoo.
ginagmay ra kay mga tao, mupuo na nato. Makalangkat na sa mga pabor nga gihatag sa Ginoo nato. So ato ning bantayan atong kaugalingon mga kaigsunan. Bantayan nato nga dili ta mag-disobey. Kay ang disobedience naagyo ni siya hapdos kayo the peril of rejecting God's prophets. Kabubuton sa Ginoo nga musunod ta. No? Karon sa panahon sa kanang simbahan, sunod sa pagtuo sa imong pastor. His faith, follow. Unya, paminaw, sunod. Kay maunay system sa discipleship, follow me as I follow Christ. Mauna siya sistema nga gipadagan sa Ginoo sa simbahan, dili na sistema sa tao mga kaigsuonan. Now, if you disobey the man of God in your life, peril. Sakit nga kinabuhi. So, naay kanang kinabuhi nga dili yun nimo gustong panganduyon pero moabot na sa imong kinabuhi, ang imo ring gibuhat, gi-reject nimo ang tao sa Ginoo nga gihatag sa imong kinabuhi. Always remember the verse. Gihatag sa Ginoo ang pastor diha nimo to feed you with knowledge and understanding. So when the pastor do his duty, wa ka kauyon mga kaigsunan kay naigo ang imong ngipon nga gasakit. Di gyud problema ang gikaon, oy, ang problema ang ngipon. Ug ngano nasuko magkas nagpakaon. Nga ang problema man imo mangipon. At mana ang imong problema para ma-enjoy kag balik sa pagkaon. Nakasabot ta? Kay kasagaran ang sakit nato naagyo diri. When the word of God nahatag, nisod sa itong kasing-kasing, naigo ang problema diri, nasuko ta sa nagwali. Mga igsoon, final authority is the Bible. Always remember good, I want to be strong in the Lord. I want to be obedient in His word. And I need the man of God to guide me and to teach me, to rebuke my mistakes. Nanginahanglan yun ko sa tao sa Ginoo. Dapat ingon ana imo kasing-kasing. Mo na diyo mangutana jud ka pastor. Sayo pa sa akong gibuhat pastor. Tambagi ko pastor bi. Oh, pero mas maayo na magpatambag ka sa diha wa pa na sayo. No, kay wa naman tay mahimo ana sayo. Forget it. Change your ways. Do not dwell on mistakes. Mo nagingon ba sa mga kanang nag-una nato, ayaw hilak anang usa ka basong gatas nga nayabo. Pagtimpla na lagbag-o. Kasi maghila ka diha nga nayabo usa ka basong gatas. Di ba? Mas dali ito magtimpla kag bag-o. Kaysa musikag hilak. Nakasabot ang mga igsoon. Mo nagingon ba nga ayon nagpatas sa ang problema, move on. Move on. Di ba? So, pasalamat ta mga igsoon nga naagi Biblia nga mo badlong nato. Panghitabo sa unang panahon applicable gihapon karon. So ato ning katunod kani mga prinsipyuha mga igsoon, if you are facing the same problem with Joas, review this message. Review ha, paminawag balik asa gani ko sa iyo murag prepareho man si Joas de nako. Nakalimot man ko sa kindness sa mga tawo nga naghatag og kanang nindot sa akong kinabuhi, nakalimot man ko ako magisungag. Naghanag yun mga kaigsunan. Di na yun naghanag, nanungag sa mga ginikanan, nanungag, wag yun nahimong nindot ilang kinabuhi. Kay, wa may ginikanan, nga wa naghatag og kindness sa ilang anak. Dili perfect ang mga parents. Pero di ko kumutuo mga kaigsunan, nga ang mga parents, ang ilar yung hunahuna silang anak nga, mga matay pa unta mo, nga ana ba? Pero usay na mga ginikanan, makasulti anak. Wa man ka namatay sa diyang bata pa ka, oy. Kaysa kagahi na yun mong ulo, nakasulti mong ginikanan na but truly, sa ilang kasing-kasing, nasakitan po to sila, nga nasulti na nila. Kay walay ginikanan, kay ako ginikanan sa ko, sakit, bisag una-una lang mga igsoon. Nga mo, una-una kong bati sa akong anak, masakit. Ako mismo, may una masakitan. Nga naman, anak man anak ko. So walay
walay ginikanan nga dautan og intensyon sa ilang mga anak. Nangaguba-guba lang na mga kaigsunan because na ay mga bati nga batasan nga nagpatunga. Amen? So ato gining kuanon atong balikan. Now, ari sa espirituanong bahin, ang pastor, wag daotang tinguha sa mga membro. O, di na nato tananon kay naamay mga pastor nga dili tinawag. Kanang gusto lang magpastor ba nya ang tinguha ra nga dakog kita ning simbahan oy kay laliman ka kung naa kay membro sa kagatos kumuhatan lang tag 1,000 pila na. Pila na. Unya kay wa man nahitabo. Muhatag ra magtag Gs. Tag 20, tag 50. Oh. Nahagbong ka sa imong expectation niya. Ikaw pa man hinuon mo iduulan kay magpatabang mga membro. Oh. Mupadayon kakaha kung mao na imong tinguha. Mao na nga dili gyud ta mo endorso ngadto sa buluhaton kung dili tinawag sa Ginoo. Kinahanglan ikaw mismo ayog ilaray mo kog galingon. Ikaw mismo maminaw ka kung tinawag ba ka o di. Pero diri sa ato ang extension, tinawag mo tanan ay. Kay ato maning pagkuan man pagconquer man nato sa atong Jerusalem. Nag-move ta sa atong Jerusalem. So ang lapu-lapu na anay sa mga kabaranggayan nga dapat i-penetrate nato isip simbahan. Maunay gideploy ang mga men ug ang mga young people nga mga lalaki nga hamtong na to labor for God's sake, no? Para sa simbahan sa atong Jerusalem. Atong i-support mga kaigsunan. Kay ato man ang responsibilidad dili ni sa pastor lang. Tay pa nakahibaw mo nga dili ni sa pastora? Ato ni tanan kay body man ta. Asa ka kita mga kaigsunan nga ni duty ka? Unya kinsa man ang mo duty, ang whole body o ang portion ra sa imong body? Sa dihang nagtrabaho ka, ang portion ra ba sa imong lawas ang mo trabaho? O ang tibok lawas nimo? Tibok lawas hoy, hasta tong imong mga tudlo, stiil mga igsoon nga di makita. Nagsige entaw tong pamugong sa imong pagbarog. Sige pagpaningkamot og balanse kay putla nagtudlo imong tiil, ma-out balance man ka. Kay grabe pugong ana, gagmay ra na imong tudlo ha, pero grabe kay nagpinugnan. Makakatkat gunagod nga kana ra yung kapugong. Oh, kuskan ka rin mo mga tudlo. Pero sa dihang i-recognize na ka, imo bang ipakita, maghubo ba kag medyas, ako tiil, maoy grabe, mura kag Mr. Bean, ana. Di ba? Kanang mga mountain climber, nakadaog. Oh, kinsa may butangan og kanang sas o kuan, liog. Wag kay gibuhat ng liog. Sabi gibuhat sila, gaas na tra sa ulo. Pero ang naningkamot og ayo si kamot og si tiil. No, ang muscle ingon na ba? Pero ang gipasindunggan og ayo ang naong og ang liog og no. Wa jud. Pero nagreklamo ba ang parts of the body? Wala. Everybody labors but not everybody will be known. Mo gyud sa pagkatinuod lang, but one thing nga dili na to i-miss out. God is watching each and every one of us. Just make disciples and God will bless you. God will really bless you. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. I pray that you will bless each and every one, Lord, nga may hinumduman gyud namo unsa ka importante nga magpabilin gyud mi diha sa imuha, Lord. Naay mga daghan nga mga magpasundayag sa ilahang mga huna-huna kintahay sa among kinabuhi, pero flattering ra di ito para dili mi makapadayon sa unahan. So please, Lord, help us, protect us, give us wisdom to identify those kind of people, and help us to stay put kung asa minimo gibutang, Lord, to labor for your glory, to bear fruit nga magpabilin gyud diha nimo, Lord. Dili diri sa amoa, kundi nganha gyud nimo matanom ang matag kalag nga among dad-on sa imong tiilan. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni Joash, sa iyahang experiences nga nagsunod siya nimo tungod kay naa pa siya nagkuyog sa man of God. But right after nga nawala ng man of God siyang kinabuhi, nawala na pud
ang iyahang pagsunod nimo, Lord. So unsa ka importante nga naay maggiya sa usa ka tawo. Salamat kay Lord sa discipleship kay magitudlo namo. And please help us nga amo gining mastiron, amo gining ikinasingkasing ug amo gining buhaton, Lord, para sa imong himaya. And thank you so much also for the invitation this morning. I pray that you will bless the altar for your people, that as they kneel down before you, O God, mag-ampo sila sa kinasingkasing, magpasalamat, ug mangayo sa imong tabang, Lord, to strengthen them how to make disciples properly. And help them not to disobey your voice, not to disregard your guidance, kay makadaot yun na sa among kinabuhi. Once again, Lord, salamat kaayo. Huwag tanang dungog ug himaya sa kadaugan this morning. We give it back to you in Jesus' name. Amen and amen.